mabuting lugar sa araw na to. And let's start our cell group with worship. Kanta natin for today's video ay Just Isa. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, Kanyang para sa amin. Panginoong Jesus, purihin tayo. Maniwala ka sa buhay ko, aming Ama. We are here, Father God, because thanks to you, Father God. Salamat po sa aming buhay na dito lang sa amin. Samahan niyo po kami sa amin. Serve po ito kami na ang bawat isa sa amin Panginoon naman po. Sa amin, natanggap kami po ng benepisyo at may apply namin sa buhay, matulong sa amin at paunang pamumuhay ng isang bilang namin ng palagay. Maraming salamat po aming Diyos. Pagkakas kami ng Panginoon. Nandito ni Jesus at kanyang just name pray. So, ganda po ng topic natin ngayon. Topic natin is about Holy Spirit, seal and guarantee. Very easy. Iisang Diyos na may tatlong persona, yung Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Holy Spirit ang may tatlong persona, kantay ng Ama at ng Anak. Hindi siya puwersa o enerhiya lang, kundi isang buhay na persona ng Diyos na nanahan sa mga believers. Siya ay nagbibigay ng bagong buhay, gumagabay sa katotohanan, nagbabago sa atin para maging mas katulad ni Kristo. Ang Diyos ang nakapangyarihan at gumagawa ng himala dahil walang imposible sa Kanya. Kung ito ay Kanyang kalooban at ating ikabubuti. May tanong ako, anong himala ang naranasan mo o kaya yung saksihan mo? Halimbawa, gumaling ang may sakit, nabuhay ang patay, nakalaya. So may tanong ako, anong himala ang naranasan mo o kaya yung nasaksihan mo? Halimbawa, gumaling ang may sakit, nabuhay ang patay, nakalaya ang sinasabihan sa mga spirit. So, experience ako dito sa nasaksihan ko, sa gumaling ang may sakit. Actually, personal experience ko to last week lang sa misis ko. So, meron siyang bato sa kidney niya. Tapos, nakailang pa-check up kami sa kanya. Second opinion din kami kay doctors. Sa sobrang sakit, na pilitan kami magpa-ER. Tapos, turukan na namin siya ng AV. Kasi hindi na kaya ng gamot yung sakit namin. Tapos, nung time na yun, nung maturukan na siya, 9 PM yun, nakauwi kami. Tapos, 10 PM or 10:30, nawala na yung visa agad ng gamot. So, kampante na ako na parang nasabi ko na wala na to, operahan yung asawa ko. And then, parang humiga na ako, hindi ko na yun. Tapos, parang nakundig ako, ginising ako ng Holy Spirit. And then, sa akin, parang sumusuko ka na dahil lang dyan, hindi mo pa nga nagagawa yung lahat. Na sa isip ko, hindi pa nga, parang bigla ako natauhan. Tapos sabi ko na, oo nga, hindi ko pa siya napapag-pray. And then, ang galing ni Lord, ang galing ng galaw ni Lord. After namin mag-pray, sabay na kami nag-pray. Habang hinihilot ko siya, after mga 5 minutes or 10 minutes, bigla siyang naihip. Tapos pumunta siya ng CR. And then, lumabas yung bato. So, ang galing ng Lord, na yung hinakakala ko na dead end na, wala na, biglang, sa tanong, kung meron ka lang experience, ala, pwede naman, kung wala kang experience, ikaw, meron ka ba? Saglit na. Sa akin, sure ko lang nasaksihan ko na himala ni Lord is, wala palang imposible sa kanya. Yung parang akala mo sa sarili mo is,
wala ka lang. Parang yung wala ka lang, wala kang alam. Ganito. Tapos si Lord gagawa siya ng way na kung ano talaga yung gusto ng Lord. Nasaksiyan ko is dinala ko ni Lord sa kung saan ako nababagal. Promotion. Parang dati ang baba, hindi ko sinasabi na ang baba. Parang dati yung ginagawa ko is hindi talaga yun yung heart ko. Ngayon dinala ko ni Lord kung nasa mo ngayon. Lately lang, di ba natanggal ako sa work. Tapos dinala ko ni Lord sa kung ano talaga yung nasa heart ko. Parang sa akin ito, tinitignan ko to na na promotion to para sa akin na parang dito mas nakita ko yung sarili ko na ito na dito ka talaga. Ito talaga yung passion mo. Ito talaga yung mas ma-appreciate ka. Ito talaga yung heart mo. So sabi ko, ang galing lang talaga ni Lord na akala mo walang nangyayari sa'yo. Pero yung mga prayer mo is, minsan kasi silent lang talaga si Lord. May mga time na silent lang siya na parang, yun sabi nga sa worship na, yung sa Waymaker na, even when hindi mo siya nakikita, pero kumikilo siya. So, yun yung mga time na nag-pray lang ako. Lord, nagtitis na lang ba ako sa bundok sa worship? Pero, nagulat na lang ako isang araw, pinumult na ako ni Lord. Dinala na ako ni Lord sa kung sa ako mas nababa. Kaya salamat sa Lord. Walang isip. Dito sa kagalingan at mga kababalan, pinakamangha mga himala natin maranasan yung pagbabagal ng ating buhay at pangalasan na aabot sa buhay mo ng salamat. Ang Holy Spirit ang magtuturo sa atin sa katotohanan ng pamalayang tayo makasunod sa nais ng Diyos sa ating buhay. Posibleng maging isang tunay na Kristiyano kung wala ang banal na Spirit. Sabi sa John 16:13, however, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will tell you things to come. The Holy Spirit is a gift to us. The Holy Spirit ay regalo ng Diyos sa lahat ng nananalig sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Sabi sa Acts 2:38, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. So, next, dwelling. Dwelling. Yun. Ang indwelling ay pananahan ng Holy Spirit sa buhay mo para hindi ka nag-iisa. Kasama mo siya sa journey ng pananampalataya. Sabi sa John chapter 14 verse 17, the Spirit of truth, the world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He lives in you and He will be in you. Sa Old Testament, temporary lang ang pananahan ng Holy Spirit sa tao at pwedeng umalis. Selective lang ito para sa taong binigyan ng tungkulin gaya ng mga hari at propeta. Depende sa gusto ng Diyos. Sa New Testament naman, ang pananahan ng Holy Spirit ay permanent at para sa lahat ng nananalig at tumanggap sa Panginoong Jesus. Dito natupad ang prophecy sa Joel chapter 2 verse 28, I will pour out my spirit on all people. Ito ay binayaran ng buo ng Jesus upang ibigay sa atin. Sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, do you not know that your bodies are temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not on your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Feeling. Sa infilling naman, ang infilling ay ang kapuspusan ng Holy Spirit sa buhay mo. Nagbibigay siya ng kapangyarihan sa banal na pamumuhay at paglilingkod. Don't be drunk with wine, because that will ruin your life. Instead, be filled with the Holy Spirit, singing psalms and hymns and spiritual song among yourselves, and making music to the Lord in your hearts. Yun ay sabi sa Ephesians chapter 5, verse 18 to 19. Siya ang nagpupuno ng lakas, tapang at karunungan para maging effective sa calling at ministry. Sabi sa Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses. Seal. So, ang Holy Spirit ang tatak ng ating kaligtasan. Tayo ay pag-aari ng Diyos. Sa panahon ng Biblia, ang selyo ay simbolo ng ownership, protection at authenticity. Ibig sabihin,
sabihin, malinaw na tayo ay Kanya dahil sa selyo ng banal na Espiritu na nasa atin. Sabi sa Ephesians 1, verse 13, and you also were included in Christ when you heard the message of faith, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in Him with the seal, the promised Holy Spirit. Guarantee. Ang guarantee, ang Holy Spirit rin ang ating guarantee, deposit o down payment sa ating eternal inheritance. Ipinapakita nito na tumutupad ang Diyos sa kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. At ang Espiritu ng first installment na nagsisigurado na tiyak ang kanyang pangako. Sabi sa Ephesians 1 verse 14, the promised Holy Spirit, who is a deposit guarantee, our inheritance until the redemption of those who are God's possessions to the praise of His glory. Conviction. Ito ang hudyok ng Holy Spirit sa puso upang piliin ang tama at umiwas sa mali. Mayroon ng struggle kaya hindi na natin ma-enjoy ang paggawa ng kasalanan dahil hindi na ito para sa atin. Sabi sa John verse 8, John 16 chapter 8, and when He comes, He will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. Sa malaking pagpapala ng Holy Spirit sa ating buhay, siya ang gumagabay, nagbabago sa atin, bibigyan ng lakas at sisigurado na tayo ay pag-aaral ng Diyos. May buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Pasalamat dahil ibinigay ni Jesus sa atin ang kanyang banal na Espiritu upang manahan sa ating magkahilan. Sa araw na ito, nalaman mo, ang Holy Spirit ay gabay at tagapagturo sa iyong buhay. Siya ang naglilinis at nagpapabanal sa atin. Siya ay regalo at kapangyarihan. Nananahan sa atin. Siya ang pinagmumula ng lakas at kapasasan. Siya ang selyo at garantiya ng buhay na walang hanggan. Siya ang nagdudulog ng conviction para pilihan ng tama at umiwas sa mali. Personal application. So, question. Anong hakbang maaaring gawin upang mas maramdaman ang presensya ng Diyos? So, sa akin, ang ginagawa ko dito is yung sa worship. Ang lagi kong kinakanta is yung sausaw. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes. So, that makes sense. So, lagi ko yung paulit-ulit ang ginagawa ko. So, ikaw. Ako naman pag nasa labas, yung makakita ako ng Bible verses. Kasi search ko siya sa Google. Kung ano yung meaning ng gawa, yung Acts 13:8 na ganun. Parang napupuspos ako na meron din palang ibang Holy Spirit. I mean, meron palang ibang tao na nakakakilala na kay Lord Jesus. Sa akin yung one-on-one talk ko siya. Doon ko mas nararamdaman yung presensya ni Lord kapag nakausap ko siya personal. Sa malaking pagpapala ang Holy Spirit sa ating buhay. Siya ang kumagabay, nagbabago sa atin, nagbibigay ng lakas at nasisigurado na tayo ay pag-aari ng Diyos at may buhay na walang hanggan. Manalangin tayo, magpasalamat dahil binigay ni Jesus sa atin ang kanyang banal na Espiritu upang manahan sa ating mga kailangan. Sa araw na ito, nalaman mo na ang Holy Spirit ay gabay at tagapagturo sa iyong buhay. Siya ang naglinis, nagpapabanal sa atin. Siya ay regalo at kapangyarihan na nanahan sa atin. Siya ang pinagmula ng lakas at kapuspusan. Siya ang seryo at garantiya ng buhay na wala hanggan. Siya ang nagdudulot ng conviction para piliin kung tama at umiwas sa mali. Sabi sa personal application, ang tanong, anong hakbang maaari mong gawin upang mas maramdaman ang presensya ng Diyos? Sa akin po, ang sabi ko po dito is yung pagbabad ko sa pananalangin. Kasi sa through prayers, doon natin nakakausap ang Panginoon. At doon siya sa atin nagbibigay ng kanyang mga instruction. At doon gumagabay sa atin ng banal na Espiritu. Base po dito sa napag-aralan po natin. Amen. Thank you so much. So, let me say Lord and so much. So, let us pray bago tayo hindi. So, may mga prayer request tayo. Lord Jesus. Lord, please. Help me. So, let's pray. Panginoon, salamat po sa oras at sa nagbibigay mo sa amin sa kasalanan sa salibot ng ito, Panginoon. Salamat po sa message mo about sa Holy Spirit, Panginoon. Sa sili ang guarantee, Panginoon, ang kaligtasan, ang buhay ng kaligtasan sa Panginoon. Panginoon, we pray sa world peace, Panginoon, sa buhay ng mga Panginoon, sa aming pamilya, Panginoon. Kapag yan ito tayo sa Spirit, Panginoon, Panginoon sila araw-araw, Panginoon. Panginoon sila ng wisdom, Panginoon, blessing na maging mula lang sa iyo. Kaya siya, Panginoon, kayo, Panginoon,
financial kingdom, Father God. Peace lang, Panginoon.